Pinaalis ng Pilipinas sa China ang floating platform na nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon sa Department of Foreign Affairs, paglabag ito sa karapatan at soberanya ng bansa sa naturang bahura na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Ito ang mas malinaw na kuha sa semi-permanent structure na nakita sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ipinakita ito ng National Task Force for the West Philippine Sea matapos ang ilang linggong monitoring. Noong May 21 nang may dalawang Chinese research vessel ang namonitor sa southeast entrance ng Bajo de Masinloc. Matapos nito, naobserbahan na ang floating platform noong May 25 sa satellite imagery na nakumpirma sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kasunod na araw. Mula May 28, araw-araw nang nagpapalipad ng eroplano ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines para i-monitor ang presensya ng naturang platform sa Bajo de Masinloc. Ngunit paulit-ulit ding nangaharas ang helicopter at fighter jet ng China. Naipagpapatuloy pa rin ng Pilipinas ang pagpapatrolya sa lugar kung saan may nakita ng hanggang 6 na tao sa floating platform. Kada inililipat ito ng posisyon sa loob ng lagoon sa tulong ng dalawang service boats. Namataan din malapit dito ang isang antena habang umabot na sa 4 ang mga boya sa loob at labas ng bahura. Ilang diplomatic protest na ang inihain ng Pilipinas laban sa China para igiit na iligal ang paglalagay ng floating platform. Only the Philippines has the right to place or construct structures and conduct activities in Bajo de Masinloc. The continued presence of the semi-permanent floating platform without consent or authorization is not only a violation of the sovereignty and jurisdiction of the Philippines, but is also inconsistent with international law. We therefore urge China to withdraw and remove the platform and structures from Bajo de Masinloc. Mula sa simpleng fisherman's shelter noong dekada 90, isa na sa pinakamalaking base militar ang Mischief o Panganiban Reef sa West Philippine Sea na okupado ng China. Ayon sa NTF-WPS, may tuturing pang espekulasyon kung may posible ng reclamation activity sa Scarborough Shoal na idineklara ng China bilang nature reserve. Sa ngayon, posibleng bahagi lamang umano ng illegal na marine scientific research ang pananatili roon ng floating platform kung saan nasa lugar pa rin ang dalawang Chinese research vessel pero wala namang namataan na dredging vessel. The mere fact that what we are seeing there are all Chinese research vessels and there are no presence of PLA Navy vessels there, I would like to put it that way. I think this is still a civilian, illegal MSR that is being conducted. Sa isang pahayag, nanindigan ang Chinese Embassy na bahagi ng soberanya ng China ang aktibidad at hindi nila kinikilala ang 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas. Ang NTF-WPS iginiit na gagawin ang lahat ng legal na hakbang laban sa nakitang floating platform. The nightmare of Mischief Reef is still there. Okay, that's why the position of our government, basically, nandun yung ating president, we will not lose even an inch. Basically, it's a lessons learned. That's why we are saying that the Philippines will do everything it can, based on international law, based on diplomacy, and based on our national interest. Patuloy ang gagawing beripikasyon ng gobyerno kung para saan ang nakitang floating platform sa Scarborough Shoal. Kaya't magiging regular ang pagpapatrolya ng mga asset ng Pilipinas sa lugar at iba pang bahagi ng West Philippine Sea sa dagat man o himpapawid. Patrick De Jesus para sa Bayan.